Nahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa bawang kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Bilis ng araw, ano ha? Ubus na rin sweldo. Ikalabinanim tayo ngayon ng Oktubre 2025. Huwebes na ho tayo sa ulo ng ating mga balita. BICAM ng 2026 National Budget iniutos ng Pangulong BBM na buksan sa publiko. Mag-asawang Curly at Sara Diskaya hindi na makikipag-cooperate sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. 97% ng mga Pinoy naniniwalang malawak ang korupsyon sa gobyerno. Uy, may natilang 3%. DPWH, PhilPos, lumagda naman sa kasunduan para sa mabilis na rehabilitasyon ng nasunog na Manila Central Post Office. Caloocan City, binulabog naman ng bomb threat. LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging bagyong Ramil ngayong araw. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Magandang Umaga, Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, inaasahang magiging Tropical Depression Ramil ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility kapag ito'y pumasok na sa loob ng bansa ngayong araw. Sa Sabado, ang ika-18 bagyo sa bansa inaasahang lalapit naman sa Northern at Central Luzon. Magpapaulan ito sa malaking bahagi ng rehiyon kabilang ng Metro Manila. Kung lalakas pa ang nasabing sama ng panahon, ito rin magpapaulan sa Cagayan Valley, Central Luzon, Quezon at Northern portion ng Bicol sa weekend. Kung sakali si Ramil ang ikatlong bagyong namuo sa loob ng PAR ngayong bungan. Samantalang extension naman ng LPA at Easterlies ang siyang magpapaulan sa Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Calabarzon, Bicol at Eastern Visayas. Irede na ho ninyo ang inyong mga go bags, ang inyong mga emergency kit. Lagyan nyo ng family alcohol. Binulabog naman ng bomb threat ang City Hall at 2 paaralan sa lungsod ng Caloocan. Ayon sa Caloocan Police Chief na si Colonel Joey Goport, bantang alas 3 ng hapon nang makatanggap ng bomb threat via email ang isang empleyado ng munisipyo. Kabilang sa pinatutungkulan sa naturang banta ang Tala Elementary School at Silangan Elementary School. Git ni Goport, patay sa inisyal na assessment, posibleng hoax lamang ang naturang email, ngunit magpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon hinggil dito. Nireport nga po ng isang empleyado ng ating City Hall na siya raw po ay nakatanggap ng bomb threat through email po. May itong ating munisipyo at yung 3 eskwelahan po rito sa Caloocan ay may nakatanim daw po na bomba po. Anong eskwelahan sir yung sinabing may bomb threat, pasasabugin? 3 po yun, yung Tala Elementary po natin, at saka yung Silangan po, at saka yung ating City Hall po. Bigla namang sinuspende ang klase sa ilang paaralan at trabaho sa pamahalang lungsod ng Caloocan dahil nga sa serye ng bomb threat. Kabilang sa nakatanggap ng bantang pambobomba ang Tala High School, Silang Elementary School, ang Glorieta Park at ang Caloocan City Hall. Agad nagsagawa ng inspeksyon sina Caloocan Mayor Along Malapitan, Congressman Oka Malapitan, Caloocan Police Chief Colonel Joey Goport sa mga nabanggit na lugar matapos matanggap ang impormasyon.
Patuloy pang iniimbestigahan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group kung sino o kung saan nagmula ang bomb threat at kung ano motibo ng mga nagpakalat nito. Mga walang magawa sa buhay. Nakakansela na ng Mandaluyong Regional Trial Court sa Department of Foreign Affairs ang pasaporte ni na retired Colonel Royina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Kaugnay ito ng kasong pagpaslang kay Philippine Charter Civics Office Board Secretary Wesley Barayuga. Maliban kina Garma at Leonardo, pinakakansela na rin ng Mandaluyong RTC ang pasaporte ng mga kapwa nila akusado na sina Lieutenant Colonel Santi Mendoza, ex-police officer Nelson Mariano at si Jeremy Kausapin. Paliwanag na RTC bilang Philippine passport holders, mataas ang tsansang lumabas ng bansa ang mga naturang personalidad, magtago sa jurisdiksyon ng korte at iwasan ang paglilitis laban sa kanila. Samantala, binasura naman ng korte ang mosyon na isuspend ang legal proceedings kina Garma at Leonardo. Ipinagutos din ito na manatili sina Mendoza at Mariano sa kustodiya ng National Bureau of Investigation. Itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si dating Philippine National Police Chief Benjamin Acorda bilang bagong pinuno ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Salamat! Salamat, mahal na Pangulo. Ay, salamat. Matutuwa ho nito ang marami hong mga negosyante. Papalitan ni Acorda si dating Executive Director Gilbert Cruz. Bibigyan naman ito ng bagong posisyon. Ang PAOK na nilikha sa ilalim ng Executive Order 295 noong 2000 ay may mandato na magpatupad ng mga hakbang laban sa mga sindikato at mga kriminal na grupo at ugisin maging ang kanilang mga kasabwat sa gobyerno. Si Acorda ay miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1991. Nagsilbing hepe ng pambansang pulisya mula April 2023 hanggang Marso ng 2024. Dati rin siyang namuno sa PNP Directorate for Intelligence. Itong si Benji Acorda po tahimik lang pero nagtatrabaho. Samantala si Cruz ay naging hepe naman ng Philippine National Police Academy. Hinirang bilang pinuno ng PAOK noong Pang-Enero ng 2023. Pinangunahan niya ang kampanya laban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, kasunod ng kautusan ng Pangulo na ipagbawal ang operasyon nito dahil sa ulat ng human trafficking at iba pang mga krimen. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pinuri naman ang Department of Finance ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR matapos itong makapag-remit ng 12.7 billion pesos sa National Treasury noong nakalipas na taon. Tinanggap ng PAGCOR ang Certificate of Recognition sa 2025 Government-Owned and Controlled Corporations Day o GOCC Day sa Malacanang. Pumapangatlo kasi ang PAGCOR sa listahan ng mga GOCC na may pinakamalaking remittance. Kasunod ng Land Bank, ang Land Bank ay nag-remit ng 33.5 billion pesos last year. Sinusundan ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas na merong 18.9 billion. Sa kabuuang 12.7 billion pesos na remittance ng PAGCOR, 8.45 billion pesos dito ay sa mandatory 50% share mula sa net income ng ahensya. Tiniyak naman ni Chairman Alejandro Tenco ng PAGCOR, mananatiling katuwang ng Department of Finance ang kanilang tanggapan sa pagpapatatag ng pananalapi ng bansa at pagsuporta sa mga programang makatutulong sa mga mamamayan. 14 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Hoy mga misis, amoy araw sa mister pag-uwi galing ng trabaho. Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Ay mga misis sa challenge show, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Nangako naman si Public Works Secretary Vince Dizon na bibilisan at uunahin ang rehabilitasyon ng nasunog na Manila Central Post Office as fast as possible. Ginawa ni Dizon ang pahayag matapos itong lumagda sa Memorandum of Agreement sa Philippine Postal Corporation na pinamumunuan ni Acting Postmaster General Maximo Santa Maria III para sa retrofitting at rehabilitasyon ng iconic na struktura. Ang gusali itinayo noong pang 1926, nasunog noong May 21, 2023 ng hating gabi, tumagal ng halos 2 araw bago ito naapula.
Ayon kay Dizon, iniwan niya ang pangako sa Postmaster General at sa National Historical Institute na bibilisan at titiyakin ang restoration, rehabilitation at repair at ito'y gagawing mabilis at tama. Kailangan simulan ngayon na, no? Unang-unang kabigin-biginan ng ating Pangulo, kailangan talaga ma-restore natin ng tama at ma-restore natin ng mabilis itong napaka-importante at iconic na landmark natin dito sa Metro Manila, itong Philippine Postal Office. No? So, importante ito. Kaya nagpapasalamat po tayo kay General na talagang hands-on niyang tinututukan ito. At tayo naman sa DPWH, bibilisan natin ito, pero more importantly, kailangan gawin ito ng tama. No? So, makikipag-coordinate po tayo kay General at sa National Historical Institute para masigurado na yung restoration at rehabilitation ito at repair tamang gagawin ng tama, no? At mabilis na magagawa. Magandang umaga, Pilipinas! Eto, wala pang tumatama sa mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Magkano na yan? 5,000? 5,000 ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Dalawang items yung hinahanap natin sa ating mahiwagang tunog, ha? Parehong di kuryente at ginagamit ho sa komunikasyon, ha? Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Galingan ho natin, ha? Bagay. Pagka hindi tayo nagbigay ng malupit na clue, malamang umabot ito ng 100,000, ha? Kaya mga mami, sabang kayo naglalaba gamit ang Pride, abay hulaan po ang ating mahiwagang tunog. Laundry day today, ha? Pwede hong maglaba, kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansya? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on Tessa Chocolate, Mud and Sebanon Cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Binigyang diin ang Korte Suprema na karaniwang walang bisa ang kasal na pinangangasiwaan ng isang taong walang legal na otoridad o legal authority, maliban na lamang kung naniniwala ang isa o parehong mag-asawa na may otoridad ang taong nagsagawa ng kanilang kasal. Sa isang desisyon ay sinulat ni Associate Justice Mario Lopez, bago siya nagretiro, ibinasura ng Korte Suprema 2nd Division ang petition for nullity of marriage na inihain ng isang misis na nagsasabing hindi isang hukom ang taong nangasiwa ng kanyang kasal gaya ng kanyang pinaniniwalaan. Ikinasal ang mag-asawa sa Municipal Hall ng Tarlac City, Tarlac, at nakasaad sa kanilang marriage contract na si Judge Conrado de Gracia ang solemnizing officer. Gayunman, makalipas ang mahigit 20 taon, iginit ng abogado ng misis na hindi si Judge de Gracia ang lalaki sa kanilang larawan ng kasal, kundi si Rosalio Florendo na isang kapwa miyembro ng Tarlac City Rotary Club. Ito ang naging dahilan para maghain ng petisyon ang babae sa Regional Trial Court para maideklarang walang bisa ang kasal dahil sa wala ng otoridad ng opisyal na magkasal sa kanila. Sa desisyon ng Korte Suprema, nabigo ang asawa na patunayan na walang otoridad ang opisyal. Naipakita sa sertipiko ng kasal na nooy nanunungkulan na hukom na may jurisdiksyon sa Tarlac City at may legal na otoridad na magsagawa ng kasal sa ilalim ng Family Code, si Judge de Gracia. Binanggit pa ng Korte Suprema ang Article 3 ng Family Code na nagsasabing ang otoridad ng solemnizing officer ang isa sa mga formal na kinakailangan ng isang kasal na may bisa. Samantala, binibigyan naman ng Article 7 ng Family Code ang mahukom ng kanilang jurisdiksyon para sa nasabing otoridad. Walang bisa ang kasal na ginawa ng isang tao na walang ganoong otoridad sa ilalim ng Articles 4 at 35 ng Family Code maliban kung naniniwala in good faith ang isa o parehong partido na otorisado ang opisyal na nagkasal kung saan may bisa pa rin ang kasal. Yun. Bagamat nagsabi ang babae na hindi si Judge de Gracia ang nagkasal sa kanila,
Tinukoy ng Korte Suprema na walang ipinakitang ebidensya para matukoy si Judge De Gracia o si Florendo. Binigyan diin pa ng Korte Suprema na dapat igalang ang legal na presumption pabor sa marriage contract na nagsasaad ng otoridad ng solemnizing officer kung walang malinaw at matibay na ebidensya na kumukontra dito. Ayun. Kaya napaka-importante yung picture ng kasal eh. Oo, kasi doon pagpapatunay na nagkaroon talaga ng legal union ang mag-asawa. Kaya tatago nyo yung mga picture nyo ha. Huwag nyo na isama yung mga ninong. Kadalasan naman yung mga ninong hanggang kasal lang yan tsaka binyag. Pagkatapos ala na. Di nga naaalala yung kanilang mga inaanak pagka Pasko. Di ba? May hugot ano ha. Maganda umaga, Pilipinas! Ang lalim ng hugot. Oy, di ah. Ano, mahal na mahal ako ng mga ninang ko sa binyag. Oo, at saka, basta alam ako, si Ninang Sol, Bilan, tanda ako talaga. Tsaka si Ninong Bert Malaluan. MNLF Executive Council of 15-man, Muslim, ano to? Patuloy na nananawagan at tumaasang maimplementa ang UPAPRO ang mga agreement sa loob ng CAB. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, RS19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumussalam kayang Angel. Patuloy na umaasa ang pamanuan ng MNLF under Muslimin SEMA chairmanship na tutuparin ang pamahalaan sa mamagitan ng UPAPRO ang mga pinagkasunduan sa Comprehensive Agreement of Libang Samoro o CAB. Sa panayam ng DZRH kay MNLF Chairman and Ministry of Labor Minister Muslimin G. SEMA, sinabi nito ang partisipasyon ng MNLF Executive Council of 15 sa pagtalakay sa nilalaman ng CAB ay siyang naging dahilan ng pagkabuo nito na nakabatay din sa mga unimplemented previous agreement ng GPH at ng MNLF. Ayon pa rin kay Chairman SEMA, tahimik lang as of now ang MNLF sa usaping ito. Subalit ito ang isa sa mahalagang issue na i-raise din umano nila sa takdang panahon kay UPAPRO Secretary Galvez. Sa guidance ng Organization of the Islamic Conference na patuloy na nakamonitor sa takbo ng mga usapin sa peace process, in-emphasize si Chairman Minister SEMA na sa kabila ng hindi pag-recognize ni MNLF Founding Chairman Professor Nurmi Suarez sa CAB at BOL, ang MNLF Council of 15 ay siyang nakiisa sa pag-craft ng mga nilalaman ng CAB, dahilan na nabuo ang convergence ng MNLF at MILF para sa implementasyon nito na siyang naging daan patungo sa tinatamasang kapayapaan ngayon sa Mindanao. Sa puntong ito, patuloy na umaasa si Chairman Muslimin SEMA na panindigan ng Pangulong Marcos Jr. ang mga naging pahayag nito para sa kanyang all-out support na isakatuparan sa pangkalahatan at sa takdang panahon ang mga nilagdaang agreement na napapaloob sa CAB at BOL. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maganda umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang 24, nagpulong sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Administrator Paul Ascona ng Sugar Regulatory Administration, SRA board members at farmers representative na pinangunahan ni Dave Sanson upang tugunan ang paglala ng mababang presyo ng raw sugar sa ginanap na unang sugar bidding sa Negros noong October 9. Ang sugar bidding ay lingguhang ginagawa sa panahon ng anihan. Umaabot ito ng 38 weeks. Lumitaw sa inisyal na pag-uusap ang pag-aalangan ng merkado dahil sa magkakaibang pahayag ng iba't ibang grupo ng mga magsasaka. Bilang resulta, umiiwas na mga pangunahing mga ngalakal na bumili ng asukal sa nakalipas na bidding. Upang maibalik ang kumpiyansa ng mga magsasaka, millers at mga traders, tiniyak ni Secretary Chu Laurel, yan din Administrator Ascuna at ang board members na walang planong importation ng asukal hanggang sa pagtatapos ng kasalukuyang milling season. Tinatayang nasa pagitan nito ng Mayo hanggang Hunyo ng 2026. Sinabi pa ni Secretary Laurel, walang anumang napag-usapan na importation program para sa crop year 2025-2026. Ito ay hanggang sa matapos ang mahalagang milling
para magkaroon ng matatag na production figure at masiguro na ang anumang pag-aangkat ay nakaklasify lamang sa C o reserbang asukal. Sa ginanap ding pulong ay napagkasunduan na magkaroon ng 2 buwang reserba ng refined sugar sa lahat ng pagkakataon upang masiguro ang katatagan ng merkado. Lahat ng inaangkat na asukal, kung meron man, ay patuloy na ituturing na reserbang C sugar at hindi direktang papasok sa domestic market. Masama ang loob ng mga magsasaka sa gobyerno dahil sa bagsak na presyo ng palay. Dulot ng mga palpak na patakarang ipinatutupad naman sa sektor ng agrikultura. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture na pinamumunuan ni Senator Kiko Pangilinan, ipinahayag ni Ginang Gemma Tabian ng Bantay Oxy Association ng Occidental Mindoro ang kanilang pagkadismaya sa pamahalaan. Giit ni Tabian, pinababayaan lamang ang mga magsasakang Pilipino gayong tinatawag silang mga bayani ng bansa. Napakasakit isipin na sinasabi nilang lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang hustisya? Bibilhin ang aming palay, 8 piso, 10 piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? 25? Kung isasain nyo yung 1 kilo, gaano karaming 25 pesos yon? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka? Kinestigo din ni Ginoong Rodolfo Ondan ng grupong utak magsasakang Novoy Ecijano ang Rice Tarification Law na umiiral sa bansa na niya ay tuluyang nagpalugi sa mga magsasaka, partikular na sa Nueva Ecija. Nakita namin at talagang naramdaman na yun lang nangyari ito. Yung presyo ng palay na mas mura pa sa presyo nung pagkain ng hayop. Ang nakikita ng mga magsasakang Nueva Ecijano ay ang mga polisiya na tulad nito ay anti-farmers. Hindi makatarungan sa mga magsasaka at sa consumer. Ay, pero sa mga magbababoy, bibili daw ng mahigit 3,000 mga gilts. Ang DA. Sino na kayong mga kamag-anak naman ng mga politiko makikinabang niyan, ha? Ang hirap po maging livestock producer dito sa Pilipinas. Umpisa lang may ayuda. Sa kalagitnaan at pagka may mga problema na, bala ka sa buhay mo. Inikaya naman ng Bureau of Customs ang lahat ng mga stakeholders nito na i-report ang anumang uri ng katiwalian o irregularidad na kanilang nasasaksihan sa loob ng ahensya. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, maaaring magsumite ng formal na reklamo sa email ng BOC. Ito yung complaint@customs.gov.ph o direkta sa Office of the Commissioner sa boc.ocom at customs.gov.ph. Ang pagtiyak ng Commissioner sa lahat ng ulat na kanilang matatanggap ay tuturing bilang confidential, masusing imbestigahan na sa ilalim ng kanyang liderato tungo sa mas transparent, professional at mapagkakatiwalaang kawanihan. Una nang ipinag-utos ni Commissioner Nepomuceno ang pansamantalang suspensyon ng implementasyon ng lahat ng naaprubahan, ngunit hindi pa na ipamamahaging letters of authority o mga LOA at mga mission order. Layunin ng hakbang na masusing masuri ang mga protokol ng ahensya sa pagpapatupad nito upang matiyak na mga lehitimong negosyo o sa mga lehitimong negosyo hindi sila maaabala at magkakaroon ng hindi makatarungang pagkaantala habang pinananatili naman ang integridad sa operasyon ng Bureau of Customs. Kaya nga mahigpit na ipinatutupad ni Commissioner Ariel Nepomuceno ang no-take policy. At dahil dyan, marami hong nasasaktan at marami na ang umiintriga sa kanya. Mawalan ba naman sila ng dilihensya, di ba? Talagang sasama ang loob nila.
Alas 4:30 ang oras sa buong kapuluan. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Yan, napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, itinataboy po nito yung mga toxins. Dahil pinagagana po ng ultabayo ang PDC o yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Nakatutulong po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog, mahimbing na tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, may magandang panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Ngayon, kung kayo po may mga concerns pa, pwede ho kayo makapag-ugnayan sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho nakastambay dyan para sumagot ng inyong mga concerns. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available yan sa Stoutsar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug store sa buong bansa, makakakuha ka pa ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026. Per DOH, FDA, CFRR, permit number 0981 series of 2025. Pero ang mahalagang paalala ang ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! PRO11 naghatid ng tulong at serbisyong medikal sa mga pulis at komunidad sa Manay, Davao Oriental. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, naghatid ng humanitarian at relief assistance ang Police Regional Office 11 o PR11 sa pangunguna ni Regional Director Police Brigadier General Joseph Argelias sa mga tauhan ng kapulisan at mga residente ng Manay, Davao Oriental na napiktuhan sa nagdaang kalamidad noong Oktubre 15, 2025. Isinagawa ang aktibidad sa ilalim ng Post Disaster Recovery and Rehabilitation Program upang tulungan ang mga kasapi ng PNP at mga mamamayan na nawalan o nasira ang kanilang matahanan. Namahagi rin ang PR11 ng pinansyal na tulong at grocery items sa mga benepisyaryo. Sinuri rin ng Regional Engineering Unit 11 ang struktural na katatagan ng mga pasilidad ng kapulisan upang matiyak ang kaligtasan at patuloy na paggamit ng mga ito. Kasabay nito, nagbigay ng medical at mental health first aid services ang Regional Medical and Dental Unit 11 at Camp Sergeant Kitin Merecido Hospital, kabilang ang mga pamamahagi ng bitamina at gamot sa mga apektadong individual. Ipinanawagan din ni Police Brigadier General Argelias na ang naturang programa ay bahagi ng patuloy na pagtugon ng PRO11 sa kapakanan ng mga tauhan at sa pagbangon ng komunidad. Alinsunod sa advokasiyang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman ng Philippine National Police. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. Magandang umaga, Pilipinas! May nga sa mga otoranta na sa Negros, halong kamudra. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Cebu. May buntag mga taga-Sugbo. At magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Davao. Naimbag na bigat ka na kayo amen sa mga suki natin dyan po sa Norte. Patay ang isang Pinoy na makyat sa Mount Okuhu Takadake nang matagpuan ito. Ito pong Mount Okuhu Takadake ay matatagpuan sa hangganan ng Nagano at Gifu Prefectures sa Northern Japan Alps. Sa kumpirmasyon ng University of the Philippines, Mindanao, nasawi sa epekto ng hypothermia. Noong pang October 12, si Ninoy Leiran dahil sa sobrang lamig, epekto ng masamang panahon na naranasan ng kanilang grupo. Kasama ni Leiran sa ekspedisyon ng 6 Pampinoy na sina Jack Soriano, Twyla Rubin, Rosa Aldeguer, Dennis Lopez, Celine Lopez at Jen Leiran. Habang nasa daan pa ulit-ulit ang pagulan at malamig na hangin, naranasan ng grupo na lalong nagpahirap sa trail at nagbunsod na matinding lamig na tumagal din ng ilang oras. Sa kasamaang palad, hindi na kinaya ni Ninoy Leiran ang epekto ng hypothermia.
Sa kabila ng pagsisikap ng kanyang mga kasama at ng lokal na mga otoridad, hindi nito kinaya ang sobrang lamig. Kaya nakikiramay po yung UP Mountaineering Society at ang ABS-CBN Foundation Incorporated na mga dati namin kasama. Lalong-lalo na si Ate Carol Del Pilar na nakabase na ngayon dyan sa New York. Sa parehong araw, in-evacuate ang labi ni Ninoy sa pamamagitan ng helicopter patungong Takayama City. Isinugod naman sa ospital sina Dennis Lopez at Jen Leiran na pareho ring naapektuhan ng sobrang lamig at kasalukuyang ginagamot pa rin sa ospital. Ligtas namang nakababa ng bundok at nakarating sa Matsumoto noong October 13 ang pang miyembro ng grupo, nakarating sa Takayama noong October 14. Patuloy pang pinoproseso ang mga kinakailangang dokumento para maiuwi ng Pilipinas ang labi ni Ninoy. Again, nakikiramay ho tayo sa mga naulila nitong si Ninoy Leiran. Maganda umaga, Pilipinas! Isinugod naman sa ospital si dating Public Works First District Engineer Henry Alcantara ng Bulacan matapos makaramdam ng pananakit ng dibdib. Kinumpirma ni Sergeant at Arms Mawa Plaska na dinala sa Pasay Medical Center Hospital si Alcantara para sa mailalim sa electrocardiogram o ECG at iba pang medical tests. Ayon kay Plaska, lumabas sa resulta na ito'y muscle spasm lamang, kaya agad ding ibinalik sa Senado ang dating DPWH engineer. Sa ngayon ay normal lang kondisyon ito at nagpapatuloy ang ginagawang regular na check-up ng Senate Medical Team upang magpatuloy ang kanyang pagtestigo kasunod nga ng pagkakasangkot sa flood control anomalies. Hindi na makikipagtulungan ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng flood control mess. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, ini-invoke kasi ng mag-asawang Diskaya ang kanilang right against self-incrimination. Iginit ni Osaka, akala umano ng mga Diskaya, irerekomenda sila ng komisyon para maging state witness kung makikipagtulungan sa investigasyon ng ICI. Kumpiyansa naman ni Osaka na hindi makakapekto sa ICI probe ang pag-atras ng mga Diskaya dahil marami pa naman na niyang makukuhang impormasyon ng ICI at gagamitin din nila ang mga testimonya at dokumentong ibinigay ng mag-asawang kontratista. I believe that we are still continuing with our investigation, tuloy-tuloy pa rin. Kung ano man ang nasabi nila, kung ano man ang mga nasabi ng mga ibang testigo will be sufficient enough, no, for us to continue our investigation, build our cases, and file the necessary recommendations sa Ombudsman. Meron naman tayong magiging sources of information or evidence for us to build our case. Right now, I think we have, as far as they're concerned, anyway, they were able to appear before the commission and that would stand. And we will take those into consideration. Posible umanong may pinoprotektahang mga individual ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya kaya hindi sila nakikipagtulungan sa Independent Commission on Infrastructure. Ito ang duda ni Ombudsman Boying Rimulya matapos i-anunsyo ni ICI Executive Director Brian Kitosaka na ginamit ng Diskaya couple ang kanilang karapatang huwag magsalita laban sa sarili. Iginit ni Rimulya, pinipili na lamang ng mag-asawa ang mga taong kanilang ituturo na sangkot sa kategoryaan at tila wala ring takot na nararamdaman ng mga ito. Inilarawan din ni Rimulya ang mag-asawa bilang matinik, madulas, ayaw umamin at lahat ay gagawin para hindi lumabas ang katotohanan. Kinumpirma naman ni Health Secretary Ted Herbosa na haharap siya sa Independent Commission for Infrastructure sa harap na nagpapatuloy na investigasyon sa mga manumalyang infra projects ng pamahalaan. Ayon kay Herbosa, handa siyang isiwalat ang kanyang mga nalalaman hinggil sa nadiskubring GOES Super Health Center na pinondohan umano ng Department of Health ngunit hindi natapos ng lokal na pamahalaan. Magbubunyag pa ni Herbosa, 297 ang nadiskubring hindi mapakinabangan ng mga klinika. Bagay na isinisya ng kahilihim sa mga LGU na niya'y taga-implementa ng Health Facilities Enhancement Program o yung HFEP. Nakatakdang humarap sa ICI si Secretary Bosa bukas, October 17, para talakayin ang mga naturang ghost projects. Hindi magamit for healthcare. Ganda sana kung meron kang 4-story na tumatakbo na ngayon, di ba, para mag-provide ng services. Sir, ibig sabihin na imbitahan na kayo ng ICI? Oo. Meron na rin tayong invitation sa ICI at magsasabit ako ng mga kasi nasabi ko na to sa Kongreso na nag-iimbestiga ako ng mga ganitong
napondohan pero hindi operational. Sinisilip na ng Department of Health ang mga Super Health Center na manoy itinurn-over na ng ang konstruksyon sa mga LGU pero hindi tinapos. Hindi rin nagagamit hanggang ngayon. Kabilang dito ang tinatawag ni Secretary Herbosa na hindi lamang multo kundi manananggal na health clinic sa Barangay Concepcion 2 sa Marikina. Ito'y dahil sa halip na 4-story building ay mga nakatayong poste sa talahiban lamang umano ang tumambad sa kalihim ng inspeksyonin ang naturang proyekto. Depensa naman ng pamahalalukan ng Marikina, kulang ang budget ng mahigit 21 million para sa 4 na palapag ng gusali kaya humirit sila ng dagdag na pondo sa DOH pero inisnab na lamang sila ng kagawaran. Hala, ang mahal pala ng mga posting yun milyones. Talo sila ng isang congressman, di ba? Huwag napabalitang puro poste lang yung kanyang proyekto. Bago mag-eleksyon, pinademolish. Ang galing mo. Ang galing ng congressman na yan ng Quezon City. Pinalalagaan ng pamahalang lungsod ng Marikina ang umano'y misleading at irresponsableng pahayag ng Department of Health hinggil sa Ghost Super Health Center sa bansa. Ayon sa Marikina LGU, kasama sa 297 na umano'y mga guni-guning proyektong tinutukoy ni Health Secretary Ted Herbosa, ang tinawag nitong hindi multo kundi manananggal na klinika sa Barangay Concepcion 2 sa Marikina. Una nang sinabi ni Herbosa na tanging mga nakatayong steel structure lamang sa naturang namistulang pundasyon ng gusali ang nadatnan sa naturang klinik. Buwelta naman ni Marikina City Mayor Maan Chidoro, pondo lamang para sa Phase 1 ang ibinaba ng Department of Health at sa katunayan ay nakita anya mismo ni Herbosa at mga tauhan ng media na natapos ang unang yugto sa itinakdang completion date noong 2024. Paulit-ulit na niyang sumulat ang LGU sa Department of Health para pondohan ang 4-story building, ngunit hindi naman sila nakakuha ng tugon sa kagawaran. Iginit naman ni City Administrator Mark Castro, sasaluhin na lamang ng Marikina LGU ang 200 million pesos na kulang sa budget para sa ilalim ng 2026 Annual Implementation Plan. Sa letter nung mga 2024, nag-request po kami ng additional 180 million. Dahil po para po ma-complete yung ating ground floor, yung second floor, third at saka fourth. Kaya lang wala po namang naibigay na pondo ang ating department. Ang katotohanan po sa AIP nga po ng city, ni-request na po namin na ang city na ang magpopondo, naglaan po ang city ng 200 million para po makomplete lang itong proyektong ito. So sasauli na ng local government. Diba tinintay pang magkaganon, di ba? Ay, congratulations muna, ha? Akala daw nung Lunes, akala daw ng mga empleyado ng BIR Main, nalipat ng airport doon sa kanilang tanggapan. Aba, dumating ba naman, dumagsa ba naman ang male-maletang mga traveling bags, ano ha? Oo, attorney, ha? Pila-pila daw yung pila-pila daw yung mga traveling bags na dumating diyan po sa main office, mga traveling bags na dumating diyan po sa BIR Main. Tapos hindi na lang nila alam kung napunta ba ito sa NID o sa LTS, ano ha? Pero may mga kayo talaga kung ano-ano mga chismis nyo, sinasabing, uy, galing yan sa Wawaw Builders. Huwag naman kayong ganyan. Pag hindi kayo sigurado, huwag nyo sasabihin. Tapos paparating nyo pa sa amin, no? Oo, pero pila-pila, no ha? Oo, galing, ha? Pero bakit pa na yatang balita? Ano kaya laman ng mga maletang yun, ha? Para ba yung mga maletang yan na dinadala din sa mga bahay ng mga politiko na naglalaman ng milyon-milyon? Anyway, pero congratulate natin, ha? Congratulate natin si Commissioner Lumagi kung talagang nahahabol na ito pong mga dapat habulin na mga kontraktor, ha? Kumusta nga pala yung income natin sa koleksyon natin sa ghost receipts? Bakit kaya ayaw talakayin ito ng mga mambabatas, ha? Ay, mga senador naming magigiting, ha? Bakit ayaw nyo pag-usapan ang ghost receipts, ha? At saka yung mga ghost collections, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Meron din bang nagsabi na may mga pangalang hindi pwedeng banggitin? Ayan, ha? Sige.
hintayin natin. At saka mga may lakad ngayong araw na ito, 4:45 na po ang oras sa buong kapuluan, magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 46 na makalipas ang alas 4, street level drug suspect arestado matapos na masamsamaan ng 54,000 pesos na laga ng shabu sa San Nicolas, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chakamin sa ating makababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Kulong ang street level individual drug suspect matapos makumpiska sa kanilang tahanan ng 6 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 8 gramo at may street drug price na 54,400 pesos. Batay sa ulat ni San Nicolas OIC Chief of Police Captain George Banayos Jr., alas 10:23 ng gabi nang magsilbi ang kanyang mga tauhan ng search warrant na pinalabas ng presiding judge ng RTC Tayog, Pangasinan hinggil sa illegal na droga laban sa suspect na si alias JR. Kasama nila ang tropa ng Pangasinan 2nd Mobile Force Company. Nakumpiska ng iba't ibang uri ng drug paraphernalias. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng suspect na nasa kustodiya ng San Nicolas Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy, at magandang umaga ho sa mga suki ho natin dyan ho sa Pampanga. Maya pa ba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga, halos 180,000 pesos naman ang halaga ng illegal drugs nasamsam ng mga otoridad sa Bauco Mountain Province. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez, RH41 ay Bagdabigat, Romy. Kinumpiska ng mga operatiba ng PDEA at PNP ang halos 180,000 pisong halaga ng sari-saring illegal na droga sa isang drug suspect sa sitio Balicanaw sa Sadan Bauco Mountain Province kahapon. Sa bisa ng search warrant na ipinatupad ng mga operatiba ng Bauco Municipal Police Station at PDEA Mountain Province Provincial Police Office ang anti-operation sa bahay ng isang 34 anyos na suspect. Nagresulta ito sa pagkakatuklas sa 7 gramo ng hihinalang methamphetamine hydrochloride o shabu, 20 milliliters ng suspected liquid meth, 120 milliliters ng marijuana oil na nagkakalaga ng 179,695 pesos at sari-saring drug paraphernalia. Hindi nakapalagang drug suspect ng isilbi ng mga otoridad ng search warrant. Harap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos na Gina. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 49 makalipas ang alas 4, bubuksan na. Alam ko ngayong araw na ito, Tina, no ha? Anyway, bubuksan na ang SM City La Union ba? Ito na ang ika-89th branch ng SM sa buong Pilipinas na may sukat na 51,000 square meters. Matatagpuan ito sa Diversion Road ng Barangay Biday sa San Fernando City. Ayon kay SM Prime President Jeffrey Lim, ito ang pangsyam nilang mall sa Northern Luzon na magsisilbing landmark para sa mga residente at mga turista. Bilang kilala niya o pagkilala niya sa La Union bilang surfing capital ng rehiyon. Kung nga naman, dinadayo po ito bukod ho sa Aurora, ang La Union ay isa po sa mga surfing capital. Tampok sa SM City La Union ang Sandbox na may sukat na 1,348 square meter, idinisenyo para sa mga sports tournament, mini concert, yoga,
Zumba at iba pang aktibidad. Bukod pa rito ang iba't ibang restaurant at mga pamilihan sa loob ng SM. Congratulations sa SM sa kanilang 89th branch na bubuksan dyan sa LU, La Union. Ano, ha? Alam ba ninyo kung sino ding magbubukas doon? Si Dr. Jessica D. ng Ideal Vision. Magbubukas naman ng Ideal Vision sa SM City ng kanilang 200 200 branch ng Ideal Vision dyan po sa SM City sa La Union. Ha? Congratulations kay Dr. Jessica D. Ingat po kayo dyan, Doc. Ha? Kita ng MSMEs ng Leyte at Samar sa Bahandi Trade Fair na isinagawa sa Maynila umabot ng 44.9 million pesos. Ito yung binida natin ng mga produkto galing Leyte, di ba? Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay ng aga, Jimmy. Nakabenta ng 44.9 milyong piso ang mga small medium enterprises sa Eastern Visayas sa isinagawang Bahandi Trade Fair sa Mega Mall Mandaluyong City, Manila. Ito ang sinabi ni Department of Trade and Industry, Regional Information Officer Antia Ivy Borbon Anchita. Ayon kay Anchita, 140 na mga small medium enterprises ang lumahok sa naturang trade fair. Sa 43 milyong pesong target sales ng DTI, nalampasan pa ito dahil dagsang mga bumibili sa kanilang mga produkto. Nabatid ang trade fair sinagawa noong Oktubre 9 hanggang 13 sa SM Mega Mall, Manila. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas. Ay, produktong Pinoy pa kamang pinag-uusapan. Huwag ho ninyong kalimutan, tangkilikin din po natin ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itananim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Doon sa mga kababayan nating gustong i-check yung iba't ibang mga variants ng Tangerine Chocolate, may mahigit 10 variants yan na mga raw material ay galing din po sa anin ng mga magsasaka. I-check po nyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin, kaya sana ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas. Tuwan-tuwa si Professor Andy Pereria pagka may mga pinipicture ho tayong mga MSMEs dito sa programa. Prof. Andy, kumusta ka na ha? At maraming salamat po sa suporta. Dayuhan kalaboso sa pananakit ng waiter sa Malate. Buti naman. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Boy? Estado ang isang Uzbekistan na national matapos manuntok ng waiter sa Malate, Manila. Kinilala ang naarestong si Abdul Baksudir, 23 anyos, turista at pasamantalang nanuluyan sa isang hotel sa Malbar Street sa Malate. Batay sa investigasyon ng MPD Station 5 o Ermita Police Station, inilalayan ng biktima si Rodel Caballero, 30 anyos, waiter sa isang KTV bar sa Bukobo Street, Andayuan, matapos itong magtungo sa kanilang lugar. Pagdating sa Agoncillo Street, tinanong umano na suspect ang biktima kung magkano ang dapat itong ibayad dito bilang tip sa pagtulong. Sagot ng waiter, bahala ka na. Ngunit matapos mag-abot ng pera, bigla daw sinuntok ng suspect sa muka ang biktima bago tumakas. Agad namang humingi ng tulong ang biktima sa mga barangay at pulis at mabilis naman nakapag-responde at naaresto ang naturang turista. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Loko, ano ba yan ha? Magbibigyan ng tip. Siguro akala niya kasama doon sa tip ang gugulpi niya. Kalaboso ka ngayon, loko ka. Piampihin mong Pinoy, nasa Pilipinas ka? Ginang sugatan, nabalian pa ng binte matapos mabangga ng single na motor habang tumatawid sa kalsada sa Dinalupihan, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Cumina, ang RH37. Danny, good morning.
Sugatan ng isang ginang na tumatawid sa karsada matapos mabangga ito ng isang motorsiklo sa kaba ng Olongapo-Gapan Road sa tapat ng Barangay Kulo, Dinalupiang, Bataan, dakong alas 11 ng umaga kahapon. Kinilala ang biktima na si Mary Ann de Los Angeles, 44 anyos, presidente ng Barreto, Olongapo City. Samantala, ang sangkot na motorsiklo ay isang Rossi 125 na minamaneho naman ito ng isang 18 anyos na lalaki na residente ng Barangay San Benito, Dinalupiang, Bataan. Batay sa ulat ng Dinalupiang PNP, nakatanggap sila ng tawag mula sa MDRRMO Dinalupihan hinggil sa naganap na aksidente. Sa pagsusuri ng CCTV footage ng Barangay Kulo, makikita na habang binabaybay umano ng motorsiklo ang karsada mula Olongapo City patungong bayan ng Dinalupihan, bigla itong nagpreno na naging dahilan ng pagkakadulas at pagkakabangga sa pedestrian na tumatawid sa pedestrian lane. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga sugat sa katawan at 20 ang biktima, samantalang hindi naman nasaktan ang driver ng motorsiklo, ngunit nagkaroon ito ng hindi matukoy na pinsala sa kanyang sasakyan. Dinala ang biktima sa J.C. Payumo District Hospital para sa paunang lunas at kalaunan ay inilipat ito sa Bataan General Hospital matapos matukoy na may bali sa kaliwang binti. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Samantala, PNP Northern Samar hinimok ang publiko na huwag basta maniwala sa mga modus na humihingi ng pera o anumang pabor gamit ang pangalan ng mga chief of police. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Hinimok naman ngayon ng PNP Northern Samar ang publiko na iwasan maniwala sa mga tumatawag at nagpapanggap o mga nagpapakilalang isang chief of police sa alinmang bayan dito sa lalawigan ng Northern Samar. Ginagamit ng pangalan ng mga COP na hihingi ng pera at anumang pabor. Kabilang sa naging biktima ang Chief of Police na si Police Captain Manuel Tadillo ng Bubon Municipal Police Station. Nakarating naman sa kapulisan ang nasabing impormasyon na ginamit ang pangalan ng nasabing hepe para doon sa pagdalonlod ng mga gamot sa kanilang RHU. Ayon sa kapulisan, ito ay fake at walang katotohanan. Hiniwak ng PNP na kung may tumawag o lumapit sa mga RHU o tanggapan ng pamalaan at gumagamit ng pangalan ng isang chief of police para manghingi ng pabor o pera, huwag agad maniwala at wala itong katotohanan. Hinikayat na ipagbigay alam ito sa pinakamalapit na impila ng pulis o tumawag sa mga opisina para sa agarang aksyon. Hinikayat ng PNP na maging alerto at maging mapanuri. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane Galit Bantayan. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa! Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Ayan, sa mga nasa loob ng Mandaluyong City, sa mga nasa loob ho ng Mandaluyong City, lumabas na sa Barangay Mabini at J. Rizal. Nag-iikot dyan si Sherwin Alparo, yung pong tropa ng mga gwapo, mamimigay yan ng premyo, 1,000 at mga regalo. So, lakasan nyo na yung mga radyo, telebisyon dyan sa Barangay Mabini, JP Rizal sa Mandaluyong City. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga seafarers, lalong-lalo na yung pamangkin kong si Eugene Howard. Si Eugene Howard ho ay nagdiwang ng kanyang birthday kahapon. Eugene, yan po yung magaganda kong pamangkin. Yan, ang kanyang anak na si Kobe. Happy birthday. Napakabuting tatay ho nito. Mabait. Saludo tayo sa mga ganyang nagsisikap talaga para maitaguyod ang kanilang pamilya. Eugene, happy birthday. Nagdiriwang din yung isang ahead ng 1 year sa amin sa Notre Dame, si Ma'am Mary Ann Kuwa. Ma'am Mary Ann, happy birthday. Sa Tagalog daw ang happy birthday maligayang paganda habang nagkakaedad na.
Maganda umaga, Pilipinas! Ay, paano kayo matulog? Siyempre nakapikit. Hindi, yung iba kasi magka natutulog, nakaupo, di ba? Yung iba nakasanda lang. Pero siyempre pareho nakapikit. Ito ho ang mungkahi ng mga eksperto. Matulog daw tayo ng walang saplot o damit. Ay, bold! Hindi pwede yan kung marami kang kasama sa bahay. Ha? Pero minumungkahi po ng mga eksperto, ang pagtulog daw ng walang saplot o damit. Ba, lupit. Ito talaga si Doña Agustina, oo. Kung ano-ano yung mga nirerekomenda ho sa atin, ha? Kasunod ito nang lumabas na resulta ng pag-aaral na nakabubuti pala sa metabolismo, sleep quality at kalusugan ng balat ang pagtulog ng naked. Oh, kaya pala may kasabihan, see you naked in my dreams. Yung pala, pagka natulog ka, nakabold, ano ha? Base sa pag-aaral, ang epekto ng temperatura ng katawan ng pagtulog ng walang saplot ay tinatawag na thermogenesis na partikular na may magandang epekto sa kalusugan lalong-lalo na sa metabolismo. Ba, ayos ha. Bukod pa rito, nakababawas din umano sa banta ng yeast infection sa ari ng mga babae, nakabubuti sa fertility ng mga kalalakihan ang pagtulog ng walang damit. Ayun. Problema lang natin ito, pagka biglang emergency, paano kung biglang lumindol? Diba? Baka lumabas ka ng bahay Sabi nga isang di ba? Sabi ni BP Intay, pagtatakbo kayo, pagka natutulog kayo, dapat nakabra kayo lagi. Pero sabi po ni Ate Tina, pinakamaganda na matulog ng walang saplot. Pero pinakamaganda pa rin, pagka matutulog kayo, isang oras bago matulog, para magandang tulog, mag-ultabayo. Maganda, dekalidad ang inyong tulog. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sa mga pupungas-pungas pa dyan, 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Mo. O kaya shorts, di ba? Short pants. Ilagay mo dyan malapit sa tabi mo. Kaya t-shirt. Hindi naman sinasabing ilayo nyo. Ayan, ha? Pero kung medyo may nadugas ho kayong mga robe sa hotel, gawain kaya ng mga Pinoy yan, ha? Wag na ninyo masyadong ilayo. Lagay nyo sa malapit sa inyo para pagka emergency, meron kang mahahablot kagad, ha? Ayan, yan ang ating payo sa iyo, Director Ginger Katabuy. Magandang umaga din kay Direk Cora Losalia. Ma'am Cora, kumusta ka na? At saka syempre, Oxygen Marie, good morning. At sa lahat ng ating masuki, Ambassador Harry Amping, si Mayor Seni Mendoza, Dr. Seni, good morning. Kumusta na ho kayo dyan sa Talisay, Batangas? Ingat ho kayo. Justice Energito, si Justice Max de Leon, Justice Raul Villanueva, Tita Sally, good morning ho sa inyo. Kumusta na po kayo? At syempre kay Justice Maidas Marquez at Justice Alex Gesmundo. May sabi nga, may payo nga pala, may tagubilin ho ang Korte Suprema sa mga abogado. Huwag nyo daw i-date ang inyong mga kliyente. Ang inyong, ang tawag doon? Yung mga lumalapit sa kanya na tulong. Yun. Huwag nyo daw i-date yan, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Bilang hakbang upang patunayan sa taong bayan na ang bawat sentimo ay mapupunta sa magandang serbisyo at programang kapakipakinabang, inudyukan ng Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso na gawing bukas sa publiko ang bicameral session sa pagsasapinal ng 2026 budget. Parehong liderato ng Senado at Kamara ay sumuporta naman sa mungkahi at sumasang-ayon na hayaang makita ng publiko kung paano inilalagak ng pamahalaan ng pondo ng bayan para sa bawat line item. Ayon sa Pangulo, para magkaroon ng transparency, nagkasundo sila ng mga leader ng dalawang kapulungan na i-live stream ang BICAM para magkaroon ng transparency at makita ng taong bayan kung sino-sino ang kumakamada sa budget at kung paano ang kanilang paliwanag. Upang ito ang magiging bagong standard ng budget process para mapawi ang agang-agam ng taong bayan sa isang prosesong dati hindi bukas sa mga mamamayan. Kaya tugon ng Pangulong BBM, iwasto ang nakaugalian para hindi na muling pagdunahan. And to further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. There is no more small committee.
ay dating ginagawa that they have a BICAM, then they suspend, then there's a small committee. Wala nang small committee. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes, so that people will know. So that's that is what we have instituted, some new procedures. But, you know, the BICAM is actually a public hearing. Pero hindi ganun ang nasusunod. So, because may small committee. So now it will be all out in the open. Antabayanan nga pala ninyo sa mga susunod na araw, ipopost na ho natin sa website po ng DCRH ang listahan po ng lahat ng mga farm to market roads, kung ano yung mga specific location, kung magkano ang halaga. Si Ma'am Rhea Torres mula sa Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po Sir Angel, good morning po sa ating mga tagapakinig sa maging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Asahan po natin yung makulimlim na panahon at may kasama po yan na mga pagulan dito po sa Metro Manila, ganun din sa Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Aurora, Bulacan, pati na rin po sa Isabela. So, sa mga nabanggit po na lugar ay mararanasan po yung mga moderate to at times heavy na mga pagulan. So magbaon po tayo ng payong o kahit na anong pananggalang sa ulan kung lalabas man po tayo ng ating mga tahanan. Sa natitirang bahagi naman po ng ating bansa ay magpapatuloy pa rin po yung partly cloudy to cloudy conditions. So paminsan-minsan po ay sisilip si haring araw at kung may mga pagulan man ay mga panandalian lamang po ito na mas madalas po nararanasan pagdating sa hapon o sa gabi. Samantalang patuloy pa rin po natin minomonitor itong low pressure air na nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan, inaasahan po natin maaaring pumasok po siya ng PAR ngayong tanghali o ngayong hapon. At kung mabuo man po ito or maging isang ganap na bagyo sa loob ng ating Philippine Air Responsibility, magkakaroon po ito ng local name na si Ramil at itong potential na bagyo ay maaaring makaapekto po or direkta makaapekto sa ating bansa earliest this coming Friday or sa darating po or this coming weekend. So asahan na po natin yung maulan na weekend sa malaking bahagi po ng mainland Luzon, especially dyan po sa may northern and central Luzon area. At maaaring magtaas din po tayo ng gale warning dyan sa mga areas po na yan. So mainam po na paghandaan po natin at manatili po tayo mag-monitor ng updates patungkol dito sa binabantayan na sama ng panahon. Sa ngayong araw naman, yung kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning sa ngayon. Although asahan po natin yung slight or moderate sea conditions sa may extreme northern Luzon. So ingat na lamang po sa mga planong lumayag ngayong araw. Yan ang politas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Rhea Torres po. Good morning. Ma'am Rhea, isang tanong lang, anong speed nitong LPA? Dahil low pressure area pa rin po siya, yung sentro niya po is medyo parang fluctuating or bago-bago po yung bilis ng takbo nito. So, minsan babagal po siya, minsan bibilis. As of now po, medyo may kabilisan po yung pagkilos niya. Kung gumanda man po yung ikot nito, magiging consistent na po yung paggalaw. So, based po sa timing natin, maaring before this or the end of the week ay unti-unti na po itong papalapit sa bansa or sa landmass. Average speed niya? For now po, nasa 20 to 30 kilometers. Ay, salamat. At least medyo bumilis, ano ha? Oo, mas magandang bumibilis siya para hindi makaipon masyado ng lakas. Totoo po, tama po. Thank you, Ma'am Rhea. Maraming salamat po. Good morning po. Si Rhea Torres mula po naman sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Kahapon kasi 10 kph lamang ho yung bilis nito kaya kinakabahan ho tayo na makapag-ipon lalo ng lakas. Ibinahagi naman ng Bureau of Customs ang hakbang na ipinatutupad ito tungo sa digitalization at pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders na isinagawang pagpupulong kasama ang EU-ASEAN Business Council, European Chamber of Commerce at mga miyembro ng mga member organization. Pinangunahan ni Department of Finance Undersecretary Charlito Martin Mendoza ang pagpupulong kung saan tinalakay ang pagpapabuti sa mga proseso sa kawanihan o customs at ang paghahanda ng Pilipinas sa pagiging chairman naman ng ASEAN 2026.
Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nakatutok ngayon ang ahensya sa mas mabilis, malinaw at mas consistent na mga proseso. Ibinahagi rin ng Commissioner ang update ng mga ginagawang hakbang ng BOC tungo sa digitalization. Kabilang narito ang Customs Processing System o CPS, electronic invoicing, pre-border verification para mabawasan ang manual na proseso at dagdag na gastos para sa pag-i-import at pag-i-export. Iginit ni Nepomuceno na hindi lamang para tumaas ang koleksyon ang layunin ng full digitalization sa loob ng ahensya, kundi para mapigilan din ang smuggling na nakakaapekto sa tiwala ng mga negosyante at matas na kompetisyon. Pinuri naman ng Securities and Exchange Commission ang panukalang legislative measure ni Senator Bongo sa financial security bilang pangunahing subject sa mga high school student sa pagdinig ng Senado sa 2026 sa proposed budget ng Department of Finance at mga attached agency nito. Sinabi ng SEC Chairperson na si Francis Lim na makikipagtulungan sila kay Senator Go upang maisakatuparan ng financial literacy, ang pinakamahusay na tool para sa financial protection. Nagain si Senator Go ng Senate Bill 672 o panukalang Financial Literacy and Entrepreneurship as core subject in Basic Education Act. Naglalayong isama ang financial discipline at entrepreneurial education sa basic curriculum kung ito ay maisa sa batas. Una rito, tinawag ni Senator Go ang atensyon ng SEC dahil sa tumatas na kaso ng investment scam sa social media at illegal online lending platforms gamit ang artificial intelligence at deepfakes. Ayun. Alam mo niyo, talagang napaka-importante na magkaroon ng financial literacy ang atin pong mga kababayan. Kaya congratulations again kay Professor Andy Perria sa kanyang pagsisikap na ito'y maibahagi hanggang sa high school level. Maganda umaga, Pilipinas! Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa Deezer H Radio o nanonood sa Deezer H TV at Deezer H Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming Deezer H mini component. Kaya, kinig na! Sa Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Ayan, pumasok sa Mandaluyong si Sherwin. Lumabas ang isang taga-barangay Mabini, J. Rizal, kaya meron siyang winner. Ayan. Good morning sa mga nasa loob ho ng Mandaluyong. Sherwin, kumusta ka na? Parang good night pa rito eh. Tignan mo naman, oh. Ayaw, tahimik na tahimik, oh. Huwag ka masyadong magingay. Baka magising yung mga nakikinig. Makikinig. Yung mga natutulog. Baka nakakita ng programa sa madaling araw. Tulog na tulog pa yung mga tao. Pero yung 1,000 natin, unat na. May nahuli ka. Oo. Meron. Mantakin mo dito sa napakatahimik na barangay Mabini J. Rizal. Ewan ko ba't pinaghalo yung pangalan ni Mabini at ni Jose Rizal dito sa barangay na to. Ito yan sa Mandaluyong City. Dito sa looban, may malakasang nakatutok sa DZRH, ha? At yung kanyang pinanonooran via YouTube at ito'y nakakonekta sa kanyang Bluetooth. Kaya tignan mo yung kanyang setup. Ito yung setup niya, tignan mo sa labas ng bahay, ha? Pag hindi ba naman ito nahuli, tignan mo, naka-cellphone, naka-live sa YouTube, at naka-broadcast ito sa kanilang bahay. Pangalan niyo po, Kuya? Alex po, Alex Duatis. Si Alex. Kuya Alex, palagi ka nakatune in sa DZRH? Yes, sir. Lagi, always. Mamaya naman si Katuning at si Jerry Baha. Yan. Talagang tutok na tutok si Alex, ano ha? Oo. Pag siya kay Angelo Palmones, sa susunod, 2 for 2 naman ang kanyang tinututukan. Sherwin. Bakit sa DZRH Pakitanong nga sa Kuya Alex, saan siya nagpagupit? Saan ka nagpagupit, Kuya Alex? Ay, sarili lang po. Nag-aahit lang po ng sarili ko. Ay, ikaw lang. Utang shave din pala to. Utang shave. Pero ang ganda na pagkakakinis sa'yo. Pag nasa ilalim ka ng ilaw, yung parang buwan din. Ikaw talaga. Sige, bigay mo na. Dahil, mantakin mo ang aga-aga, tutulog pa yung mga tao rito, pero sa Kuya Alex, naka-tune in na sa DZRH. Ito, meron kang 1,000 pesos. Yan, para sa iyo, Kuya Alex.
Ay, salamat po, sir, sa 1,000 pesos. At syempre may kasama po yan na DZRH sa grocery, ang DZRH Noche Buena Basket at ang DZRH T-shirt. Yan para sa iyo, Kuya Alex. Maraming salamat po, sir, sa DCRH. Ayan, basta tutok lang lagi. Tagahangan DCRH. Ayan, tutok lang lagi ha. Tutok lang lagi, Kuya Alex ha. Ingat, maraming salamat. Salamat po. Ingat. Ayan. Maraming salamat. Tignan mo, parang anong hugis pero talaga yung mukha ni Kuya Alex. Ikaw niyayari mo naman. Teka, may tatanong nga ako kay Kuya Alex. May tatanong lang ako. Kuya Alex, isang tanong lang. Oh. Apo. Atin lang, kunwari hindi nakikinig si Sherwin na. Gwapo ba si Sherwin? Apo. Yung totoo. Tignan mo, di ba kasagot? Ano, tinatanong mo ko. Kaya mo na, iwan natin yung bagay na sa magulang ko na lang. Pambira si Kuya Alex. Gumante. Bumawi, ang lakas na kabawi nito. Tara na't baka bawiin mo ba 1,000 eh. Kaya so ng 1,000 pesos ay lagi tumutong sa DZRH. Kayo lang susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Malakas Pro. Ayos number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas. Pangulong BBM kumpiyansang hindi madadawit sa isyu ng korupsyon sa flood control project. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pamumulitika ang pilit na pagdadawit sa kanya sa anomalya sa flood control projects. Batid ng Pangulo na naisyang kaladkarin ng oposisyon sa isyu ng korupsyon dahil sa hangaring tanggalin siya. Pero kumpiyansa si Pangulong Marcos na hindi mangyayari ito dahil alam niya daw kung ano ang ginawa nila at hindi nila ginawa kaya wala siyang itinatago. Sabi ni PBBM, nariyan ang Independent Commission for Infrastructure na naghahanap ngayon ng mga ebidensya. Saan man anya humantong ang ebidensya ay hahayaan itong gumulong kahit sino pa ang ituro. Hindi kasi anya kayang diktahan o impluwensya ng ebidensya, kaya naman bahala ang ICI na magrekomenda kung sino-sino ang mga dapat makasuhan at papanagutin sa flood control anomalies. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Mananatili hanggang Hunyo ng susunod na taon ang import ban sa asukal. Itong inanunsyo ng Department of Agriculture bilang tugon sa mababang presyo ng asukal sa lokal na merkado at pagtiyak ng kapakanan ng mga lokal na magsasaka. Kasunod dito na isinagawang pakikipag-usap ng Sugar Regulatory Administration at ng Department of Agriculture sa mga stakeholders. Pagtitiyak ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., walang pag-uusap ukol sa importation para sa crop year 2025-2026 hanggang matapos ang milling season sa pagitan ng Mayo at Hunyo ng taong darating. Showbiz muna tayo, si Algerald Brenica. Happy at contented sa kanyang buhay, ngunit ikum pa rin ang bibig sa mga anak kay AJ Rabal. Alamin natin ang detalye mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nakakaloka sa super mega nakakabaliw dahil dalawa na pala ang anak ni Alger Abrenica at AJ Rabal. Huh? Pero ayaw pa rin magsalita nitong si Alger Abrenica hinggil sa kanilang supling ng kanyang live-in partner na si AJ. Huh? Well, sa totoo lang, happy at kontento daw itong si Alger sa kung ano man ang nangyayari sa kanyang buhay. Hindi nga lang siya nagkukomento kaugnay kay AJ Rabal na nakadalawang anak na pala ito sa kanya. Tinanong din itong si Alger kung babalik pa ba si AJ Rabal sa pag-aartista. Ayon sa naturang aktor, hindi daw niya masasagot ito. Ang tanging makapagsasabi lang ay si AJ Rabal mismo. Pero kung siya ang tatanungin, mukhang malabo na. Mukhang hindi na balak bumalik pa sa pag-aartista ang babaeng kasalukuyan niyang mahal. Yan ang ating DZRH Showbiz News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley!
Balita muna sa ibang dagat, nag-aalburuto ang bulkang Lewotobi Laki-Laki sa Flores Island sa Indonesia. Kaulat ng National Volcano Agency, umabot ng 10 kilometro ang taas ng ibinugang abo ng bulkan. Una itong sumabog gabi ng Martes, muling pumutok madaling araw ng Miyerkules. Agad itinaas ang pinakamataas na alert level ng kalagayan ng bulkan matapos matukoy ang pagdami ng volcanic earthquake. Nakaraniwang senyales ng posibleng mas malakas pang pagsabog. Dahil dito, paalala ni Muhammad Wafid, pinuno ng Geology Agency ng Indonesia, sa mga residente at motorista, umiwas muna sa paligid ng bulkan at maghanda sa posibleng paglikas. Pinag-iingat din ang mga ninirahan malapit sa mga ilog, sa banta ng lahar o baha ng putik. Gayon din ang mga abo sakaling umulan ng malakas. Dahil sa kapal ng abong ibinuga, sinuspende muna ang operasyon ng lokal na paliparan sa Maumere, mga 60 kilometers sa kanluran ng bulkan, dahil sa posibleng makaapekto ito sa ruta ng mga eroplano. Wala namang inuulat na nasawi o pinsala sa nasabing pag-albruto ng bulkan sa Indonesia. Ang Mount Lewotobi Laki-Laki ay may taas na 1,584 meters. Isa ito sa mga aktibong bulkan ng Indonesia, bansang matatagpuan sa tinatawag na Ring of Fire, kung saan madalas ang lindol at pagputok ng bulkan parang Pilipinas lang. At kinakailangan ho lagi din tayong handa. Huwag natin kalimutan, isama ho natin ang family alcohol sa ating mga emergency kit. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mababangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 22 ay magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Indonesia. Siyempre sa mga suki natin dyan po sa Malaysia. Sa mga suki natin sa Hong Kong, Taipei, Taiwan, magandang umaga ho sa inyo. Kung pabalik kayo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron tayong tangerine chocolate. Yan po, igawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ng DTI at ng DOST. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan para mag-produce sila ng dekalidad na kakao beans, ipaprocess para maging tangerine chocolate. Kaya ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-0955-935. May mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na po pwede nyong pagpilian. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Si Attorney Ariel Inton ay nag-file po ng isang kalikasan case. At meron na pong aksyon ang Korte Suprema tungkol dito. Attorney Inton, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ito yung kalikasan case laban doon sa mga nagsamantala sa di ba, sa flood control? Opo, sa mga ilang mga ahensya ng pamahalaan at yung mga nagsamantala po sa ating mga flood control project. Oo. Anong sabi ng Korte? Final po namin to September 11, taong kasalukuyan, by a group of lawyers and environmentalists. Meron po ngayong notice, en bank resolution dated September 30, 2025, natitib na po namin na requiring the respondents from the Office of the President, ilang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH, DVM, DNR, yung mga pusangkot sa flood control, yung mga project contractors doing an awarded flood control project for the government. Kasama din po yan. To comment within 10 days from notice of the resolution sa aming petisyon.
So kami nagpapasalamat po sa Korte Suprema at bigyan po ng due course to. Hintayin po natin yung komento ng mga respondents dito. Pero at least, di ba? Nirecognize ng korte. Nirecognize ng korte. Malaking bagay. Malaking bagay po to dahil this is a constitutional provision, no? To protect a balanced and healthful ecology. Under Section 16, Article 2 of the Constitution. So kung sakasakali mang lulusot sila doon ho sa mga kaso nila, sa writ of kalikasan, makong mahihirapan sila dahil kitang-kita naman yung naging pag-abuso sa pondo para yung mga proyekto dapat ay nagtatanggol sa ating mga kababayan at syempre sa kalikasan ay hindi napakinabangan. Ayan. Congratulations, Attorney Inton. Paki-update kami. Maraming salamat po. I-update po namin kayo. Please, kung anong development ho nito. Meron na po silang comment. Ayan. Thank you po. Si Attorney Inton ho ay dalubhasa pagdating sa mga writ of kalikasan cases. Marami-raming writ of kalikasan cases na rin hong naipanalo yan sa sa Court of Appeals. Maganda umaga, Pilipinas! Kasong malversation ang posibleng kaharapin ni dating Ako Bicol Representative Saldi Co kaugnay ng flood control scandal. Ito naman sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya sa harap ng investigasyon sa nasabing anomalya at ang panawagan kay Co na umuwi na ng Pilipinas. Ayon kay Rimulya, maaaring gamitin ang testimonya ni dating Public Works Secretary Engineer Henry Alcantara laban kay Co kung saan makikita ang direktang kaugnayan nito sa manomalyang flood control project. Oras namang may formal ng kasong maihain kay Co, pwede nang kanselahin ang kanyang pasaporte. Iginit naman ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Gon Cayosa na maraming paraan para mapanagot ang mga sangkot sa flood control scandal. Ayon kay Attorney Gon, maaaring ipakulong ang mga sangkot lalo na si dating Congressman Saldi Co kung may political will o naisin ito ng gobyerno. Sinabi ni Cayosa, sapat na ang mga lumutang na ebidensya para mapauwi at makasuhan ang nagbitiw na kongresista. Pagbibigay din ni Cayosa, mahihirapan ding magtago sa ibang bansa si Co dahil nakapris na ang lahat ng mga accounts nito. Di ba, sinasabi ng gobyerno, pinafreeze na lahat ng account niya. Mahirap magtago abroad kung wala ka ng pera. Credit card, lahat yan. Ipa-cancel ang kanyang passport. Ang dali hong o pwede hong gawan ng paraan ng gobyerno para mahuli talaga siya kung gusto ng gobyerno. 5:31 ang oras sa buong kapuluan. Kahapon ibinalita natin yung presidente ng Madagascar umalis na matapos nga po ang pagrereklamo pag-aalsa ng mga Jansay kung saan pati ang mga sundalo nakiisa kasi hindi nila sinunod yung utos na barilin yung mga nagpuprotesta. Ito hong update, hinawakan na ng militar ang pamumuno sa Madagascar matapos tuluyang ang mapatalsik ang mga mababatas at ang dating presidente nito na si Andry Rajoelina. Lumipad paalis ng bansa si Rajoelina kasunod ng mga kilos protesta ng mga kabataan laban sa korupsyon at hindi magandang serbisyo ng gobyerno. Sa anunsyo ni Colonel Michael Randrianirina, idineklara nitong hawak na ng mga sundalo ang gobyerno ng Madagascar kasabay ng pagbuwag sa lahat ng mga institusyon maliban sa Lower House of Parliament o National Assembly. 32 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ito muna ang mas magandang balita. Alam ba ninyo na iniiwan ng mga bubuyog ang kanilang mga hives o pugad oras na ma-expose ito sa electromagnetic fields mula sa mga 5G cell towers? Wala? Naku, nakakabahala. Hindi pala good news to. Akala ko good news Oo. Alam ho ninyo, pag nawala ho yung mga bees sa ating buong paligid, maapektuhan po nito ang ating produksyon ho ng pagkain. Ayon sa mga siyentipiko, dahil ito sa radiation mula sa mga 5G cell towers na maaaring makagambala sa kakayahan ng mga bubuyog na mag-navigate at makipag-ugnayan sa kanilang kolonya na nagiging sanhi naman ang kanilang pag-abandona sa kanilang pugad. Dahil dito, pangamba ng mga eksperto, posibleng magkaroon ng seryosong epekto sa sektor ng agrikultura at ecology ang electromagnetic radiation mula sa mga cell tower, lalo na't may mahalagang papel sa pollination ng mga halaman at global food production ang mga bubuyog. Kaya dapat talaga yung pagtatayo ng mga cell tower may konsultasyon sa DNR,
Kasi matindi palang impact nito sa mga bubuyog. Bunsod dito, panawagan ng mga scientists magsagawa pa ng mga karagdagang pananaliksik at guidelines upang matiyak na ang pag-unlad ng teknolohiya ay hindi naman makakasama sa mga species na mahalaga sa ecosystem at agrikultura, lalong-lalo na ang mga bubuyog. Ayan, ha? Sabi nga nila, basta't may bubuyog, basta't may flower, may bubuyog. Pero paano mo naman itataboy paano naman magpo-process ng pollination ang bubuyog kung ito ay apektado na ng radiation ng mga 5G cells, mga tower. Dapat talaga masusing mapag-aralan to, ha. Baka bukas makalawa 'di ba? Magtiyaga na lang tayo sa kung walang ipoproduce ang bunga ang puno, ang mga halaman, 'di ba? Walang magpo-pollinate, mahirap 'yun. Gutom aabuti natin. Kaya kailangan talaga may balance ang ating ecosystem. Maganda umaga, Pilipinas! Importante kasi yung 5G, kasi nga nalalabanan yun yung mga scam, yung mga, ang tawag dito, yung mga kalokohan sa kalokohan online. Kaso kung ito naman may malakas na radiation na naka-apekto din ho sa mga bubuyog, dapat nga talaga magkaroon ng masusing pag-aaral, ha? O baka po pwedeng wag nating isituate ito sa mga matataas na mga bundok, ha? O sa mga farming areas. 35 makalipas ang alas 5 ng Pilipinas! Alas 5:40 ang oras sa buong kapuluan, kasama na natin ang wala pang tulog. Hindi, nakatulog naman siguro, ha? Kaya lang wala pang sapat o pahinga si Secretary Henry Aguda ng Department of Information and Communication Technology. Sec, good morning. Good morning. Ay, teka. Sandali, Sec. Pambihira kayo, DACT kausap natin, tapos ganyan yung signal natin. Pakiayos mo, pakiayos mo ng konti. Sec? Ayan. Maganda na. Hindi, sa amin yun. Sa amin yun, parang may napindot yata kaya gumana-ganon boses mo kanina. Sayang naman Alam ko naman, pang Frank Sinatra yung boses mo Naka-idlip naman tayo. Naka-idlip. Late nga daw natapos yung mga meeting nyo. Pero anyway, importante kasi ito. Kasi ang sinasabi ng who's call, sa third quarter, lalo pang tumindi ang problema natin sa mga scam call? Tama yan. Kaya nga, yung third quarter yan, ha? Kaya nga yung sinabi ni Presidente, dito sa Pasko, dapat dito babagsak yan dahil doon sa Oplan Paskong sigurado. Ano naman, October, November, December. Noong October, sinimulan na namin. Okay. And malaking bagay yung nababawasan na yung mga IMSI catcher based on pagtanggal ng 3G. Tapos ngayon, medyo matindi yung, kaya nga, kagabi, mahaba-haba yung negosasyon ko dun sa mga telco na yung 2G, kung hindi nyo matatanggal sa buong Pilipinas, tanggalin muna natin sa Sa mga mall. Yun, utang na loob. Doon sa doon. Tapos nakikipagtulungan po tayo sa Fintech Alliance at saka sa Bankers Association of the Philippines. Sila mismo. Kasi karamihan ng mga gumagamit ng mga POS, sa Fintech at saka sa mga bangko rin yan. So, maganda naman yung usapan. Sabi ko nga, ang gusto ng Pangulo, itong Pasko naman masaya. Diba? So, ano sabi nila sa meeting nyo kagabi, Sec? Okay daw? Alam nyo, doon ko lang na-realize hindi ganun kadali. Kasi tama sila. 100,000 yung mga POS na nandyan. So, this week, bago matapos ang linggo, magbibigay sila ng mga suggestion. Sabi ko, drastic dapat yan. Kasi yung kalaban natin, medyo hindi sumusunod sa batas. Scammer nga So, matatapos ng linggo na to, magkakaroon tayo ng solution. So, 3G, wala na. 2G na lang sa mga malls at sa mga restaurant. Yun yung mga hahanapan natin ng paraan. Okay. O nga, kasi nakakabuisit ko minsan. Like for example, ito nung isang araw, nakatanggap na naman kami ng text na may babala daw sa BDO, ginamit yung card mo, tapos i-verify, tapos biglang may link. So again, sa ating mga kababayan, basta't may link, huwag niyong patulan. Dahil hindi ho magbibigay ng anumang link yan, Kaya lang yung iba, hindi pa masyadong kabisado. Nakita halimbawa, BDO, o kaya BPI, o kaya kung anong bangko nila na nakalink yung kanilang, yung kanilang card. Pagkatapos may ganong, ninervyusin ka talaga Dahil baka mamaya, ang laki pa naman ang amount ko minsan.
Di ba? Ay, tama. Oo. So yung suggestion namin diyan, kung Angelo, kunan nila ng screencap. Tapos, the usual, ipadala sa 1326 at dict.gov.ph. Oo, 1326. Oh, dumami ba? Dumami ang messages nyo doon? Dumami ang messages? Oo, alam mo, hindi lang doon sa ano yan reklamo sa scam, pati reklamo sa signal. Reklamo sa... pwede din doon? Pwede din doon, ha? Pwede din doon. Pwede, lahat pwede. Yan ang action center namin. Kung na-fake news ka o kaya na-deep fake ka, dyan din. Kukunan nyo lang ng screen cap or i-attach yung video at meron po kaming AI na sumusuyod lahat ng mga pumapasok dyan. Okay. Sek, ito, for the past few days, nakakaranas kami ng problema sa Viber. Anong nangyari ba? Oo. Ano na yung sa Viber? Yung problema. Teka. Sek, sandali. Ayan. Ayan. Parang may gustong mag-jam sa atin eh. Sino kaya? Baka may MC catcher dito sa may paligid natin. baka yung sa Viber, dalawa yung problema. Si Viber mismo, overloaded. Ang dami kasi pagkat panahon ng Pasko, diyan nagpapadala ngayon ng mga promo. Okay. At saka, meron na silang ginagawang premium, yung which is paid, saka yung free. Mas marami naman yung free. Yung free, medyo doon tayo na dyan ang problema. Pero pagka nag-upgrade ka daw sa premium at bayad, ka sa servicio mo. So may premium. Issue. May premium. Saan kami magsusubscribe ng premium? Ay, dyan din sa Viber. Meron siyang paminsan-minsan nag-anunsyo sila. Ako, ayaw ko magbayad. Kaya free din ako, sinatsaga ako na lang. Kaya lang, minsan nakakabuisit eh. Ang tagal bago mag-upload eh. Di ba? Oo. At saka hindi lang yan. Paminsan-minsan, di ba magre-ring pero hindi mo naririnig yung ring. Yes. Uy, kanina pa kita tinatawagan, ba't hindi ka sumasagot? Oo. Hindi nagre-ring eh. Yan, mga ganyan. Marami na nag-aaway na mag-aasawa dahil dyan. Hindi. Doon na kayo sa doon kayo sa line. Doon na kayo sa linya. Or, gumamit kayo ng mga ibang Messenger. Di ba? Messenger o kaya WhatsApp. Oo. Kasi, kung naman, libre din yung mga yun eh. Oo. Lumipat naman kayo doon. Hindi, pero siyempre nakasanayan na eh. Oo. So anyway, Sek, 1326 ha, doon sa mga kababayan natin, ipadala nyo yung mga concerns nyo sa 1326. At next week, natawagan natin uli si Secretary Henry, at malaman natin. Siguro hindi naman namin kagigisingin na napakaaga, Sek. Ay, hindi, okay lang. Alam mo naman ako, boss ko kayong lahat. 24/7 tayo. Okay. Sige. Para man makapagpahinga, baka mamaya magkasakit pa kayo, masisi pa kami. Magandang good morning. Yung lahat. Ingat, Secretary. Maraming salamat po. Salamat po. Si Secretary Henry Aguna ng DICT. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, so hopefully ito hong binabanggit ng Huskol ay malulunasan sa lalong madaling panahon. At sabi nga ni Secretary, hopefully bago magpasko, matutugunan itong mga problemang ito. Okay? Para ho naman sa mga kababayan nating medyo nagkakaedad na, nananakit naman yung mga kasukasuan, nagkaka-wrinkles na ba, humihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda o pagkakaroon ho ng edad. Ipinapakilala po ang Ultaflex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaflex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang buuin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaflex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaflex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga gustong uminom nito twice a day, lalong-lalo ng kape na masarap, pwede naman daw po. Ayan, hindi naman daw po masyadong tataas ang amount ng collagen na papasok sa inyong katawan. Maganda umaga, Pilipinas! Nasa Port Avenue Market Port Avenue Market sa Caloocan si Edwin Duque, RH23. Edwin, kumusta dyan? May buntaga, Kuya Angel, may good news tayo sa mga mahilig sa gulay dahil ito nga presyo ng palaya, Kuya Angel, bumaba ng halos 40 pesos. Yung bawat kilo nasa 120.
Ngayon, mula sa dating 160 kahapon, habang balik sa 50 pesos itong kalabasa. Ganon din ang kamatis, 80 hanggang 120 pesos bawat kilo. Kahapon ay tumas ito ng 180 hanggang 200 pesos. Itong labanos naman ay natiling 80 pesos, habang itong talong bumaba rin ng 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Itong bawang gong Angel ay natiling 120. Ang sayote bumaba na rin ng 40 pesos. Ang repolyo naman ay bumaba ng 100 to 120 pesos bawat kilo. Ang carrots ay nasa 180 to 200. Itong bentahan na mas dating 250 pesos. Habang itong labuyo, natiling 300 pesos bawat kilo. Ang panigang ay 120 bawat kilo. Habang itong makopa naman o yung bell pepper ay 250 pesos. Ang presyo naman ng gulay ay yung karne ko Angel, abay medyo na-maintain niya yung presyo nga 190 bawat kilo. Ang baboy, pork chop, itong ginili, itong pata, o itong pataw na natulihan ay tiling 300 pesos bawat kilo, habang 400 naman ang presyo ng liempo. Datiling 500 ang presyo ng kambing at 450 naman ang presyo ng baka. Itong isda ang medyo tumataas pa rin dahil nasa 320 itong presyo ng bangos, yung galing ng Batangas. Yung galing naman ng Bulacan at Pampanga, nabibili mo ng 280 yung maliliit. Habang ito galunggong, 320 pesos, yellowfin, 180 to 200 pesos bawat kilo. Yung shrimps, ito yung medyo bumaba, 180 to 480 bawat kilo. Itong pangkaramaris naman ay 280 yung kanyang bawat kilo. Sa presyo tayo ng bigas, nag-umpisa pa rin ng 35. Susundan ito ng 40 pesos, 48, 50, and 60. At ang pinakamataas pa rin sa bigas ngayon, itong dinurado na umabot ng 80 pesos. Ang malakit, itong medyo hindi gano'ng bago ay 80 pesos. Yung bagong-bago, kasi sabi galing ng Bebesia, ay 100 pesos bawat kilo. So, Angel, ating price monitoring report mula pa rin dito sa 4th Avenue. Dito pa rin sa Kaluhan na Resort. At Dinduki nagulat sa Misa Rich, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. 8 minutes bago mag-aces ng umaga. Umaga, Pilipinas. 7 minuto na lamang bago mag-aces ng umaga. Ay, teka muna hat. Sa mga taga-Bayawan Leyte, good morning. Binabati din ho natin si Ma'am Candy Gito. Ayan si Ma'am Candy Gito po ay magandang may bahay ni Ginoong Warren Gito na cousin naman ni Justice Henergito. Ayan, bait naman ni Justice, pati ang kanyang cousin-in-law. Ayan, ay naaalala ang birthday. Siguro imbitado. Justice Henergito, good morning. Again, happy birthday sa kanyang cousin-in-law na si Ma'am Candy Gito, ang magandang may bahay naman ni Warren Gito. Binabati ka rin ni Attorney L. Ni Attorney L. Milyar doon. Maganda umaga, Pilipinas. PNP tutulong na sa pagpapatupad ng price freeze sa Davao Oriental. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52 Edniel. Kuya Angel, mag-isa ni puwersa ang Philippine National Police at Department of Trade and Industry o DTI sa pagtiyak ng mahigpit na implementasyon ng price freeze sa Davao Oriental. Kasunod yan ang state of calamity na idineklara sa buong lalawigan na apektado ng doublet earthquake at sinundan pa ng malalakas na pagyanig sa nagdaang linggo. Paliwanag ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Menencio Nartates Jr. alinsunod yan sa direktibo ni Pangulong Bongbong Marcos na pagganahin ang lahat ng ahensya ng gobyerno sa pagtutok sa mga tinamaan ng kalamidad. Ayon pa kay Nartates, makatutulong din ang pulisya upang masigurong magiging payapa ang mga pamilihan at maiwasan ang looting incident sa lugar. Tatagal ang price freeze sa probinsya hanggang December 12 ng kasalukuyang taon. Tiniyak naman ni Nartates, sapat ang kanilang tauhan para umalalay rito. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una
sa Pilipino. Maraming salamat, Ijel. Samantala, ICI, tinatasa pa magiging aksyon laban naman kay dating Congressman Saldico. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Pinag-aaralan na ng Independent Commission for Infra kung ano ang susunod na hakbang matapos hindi siputin ni Saldico ang kanilang pagdinig nitong Martes. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, posible nilang hilingin sa korte na ipakontempt ang bituin ng mambabatas o muli siyang isyuhan ng sabina. Tinatasapahan niya ng legal team ng komisyon ang mga dapat pang gawin upang masiguro na may sapat na batayan sakaling magpasaklolo sila sa korte. Sabi pa ni Osaka, iniiwasan ng ICI na mahanapan sila ng butas lalo't hamon daw ang personal na pagsisilpi ng sabina kay Iko na nasa labas ng bansa ngayon. Pakinggan natin ang Executive Director. We will study this further. Either we file a petition before the regional trial court for a contempt proceedings or probably reissue a subpoena to comply with the legal requirements, just to be sure. Gusto lang namin basis covered lahat, no? Walang butas sa aming sa pag-apply or sa pag-petition sa korte ng application for indirect contempt. So we wanted to make sure about that. I wanted to make sure about that. Kaya sabi ko, pag-aralan niyo mabuti kung meron tayong dapat gawin pa just to make sure that we have sufficient basis. Samantala, sinabi naman ni Osaka na wala pang tinitingnan ng komisyon na irerekomenda sa Witness Protection Program. Nagpapatuloy pa niya ang investigasyon ng ICI at may sinusundan din mga patakaran kung sino ang kwalipikadong maipasok sa Witness Protection. Sabi pa ni Osaka, sisiguruhin nilang susundin ang lahat ng patakaran kung kailangan nilang magrekomenda ng magiging state witness. Ito si Giselle Ricaport para sa Diesel H1 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Giselle, at magandang umaga po sa mga retired teachers ho dyan sa Kidapawan. May treat sa kanila si Governor Lala sa Paradise Island Park and Beach Resort. Nanonood sila dun ngayon habang nag-i-enjoy sa pagsiswimming. Naninindigan naman si Vice President Sara Duterte, hindi siya magpapasaklolo kay Pangulong Bongbong Marcos para sa pansamantalang paglaya ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa International Criminal Court. Ayon kay BP Inday, hindi niya babawiin ang nauna niyang pahayag hinggil sa anyay government kidnapping kay dating Pangulong Digong para iharap ito sa ICC sa The Netherlands. Giit ni BP Inday, ang Pangulong BBM ang nag-aproba sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Digong para dalhin sa ICC, bagay na hindi anyo dapat ginawa bilang isang Pangulo. Sinibak na ng Office of the Ombudsman sina Saraga Iloilo Mayor Maria Jupel Soldevilla at Vice Mayor Michael Omar Lacson dahil sa manoy kaugnayan ng mga ito sa manumalyang pagbili ng lupa noong 2023. Ito ay matapos mapatunayan ang paglabag ng dalawang opisyal sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayon sa state prosecutors, nakitaan ng sapat na ebidensya, nagsabwatan sina Mayor Soldevilla at Lacson at ginamit ang kanilang posisyon para sa pansariling interes sa nasabing kontrata na nagkakahalaga ng 11 million pesos. Bukod sa pagtanggal sa pwesto, kinansala na rin ang civil service eligibility mga ito, benepisyo pensyon sa pagreretiro at pinatawan ng perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Maganda umaga, Pilipinas! Isang minuto na lamang, ACS na umaga. Kuya Angel po, si Angelo Pomones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa Mexican Congressman na si Antonio Garcia Conejo na noong pong 2013 ay naging headline. Sabi niya po sa kanyang pahayag, ayan kikita ho ninyo, sandali. Hanapin ko lang yung, para hindi ko mabasa, layo. Ayan, mas malapit-lapit na. Ang sabi ho ni Congressman Conejo, "You feel embarrassed to see me naked, yet you have no shame in witnessing your people out on the street, naked, barefoot, desperate, unemployed, and starving. Up you have taken all their money and riches." Dahil nga daw po sa matinding korupsyon. Ayan, yan po ang kanyang pahayag sa harap po ng parlamento ng Mexico. Maganda umaga, Pilipinas! Malay nyo, may gumaya din dito, di ba? Oo, magpauso. 2x2 sa ACS Balita, susunod na sa ilang saglit. Oras sa buong kapuluan, ACS na...